Yan, good afternoon everyone. So, knowledge sharing tayo mga tol, no? Marami kasing misconceptions regarding divide and network. So, kailangan kong medyo mag-share ng knowledge based sa, of course, sa pagkakaalam ko. Hindi naman ako pinaka-professional kasi mechanical engineer ako, hindi naman ako electrical, hindi naman ako electronics. Pero yung principles kasi ng water at saka ng electric current, parehas lang din yan. Ito, ang tubig sa may mechanical, ginagamit namin sa pressure is tubig. Dito naman, ang ginagamit sa current is yung electrons. So, halos parehas lang siya ng concept. May mga tubo-tubo yan. Yung tubo niyan, itong mga wires. Yan. Sa may mechanical engineering, yung tubo namin is yung tubo. Yan. So, medyo related siya. Kaya, papaliwanag ko sa inyo sa mas madaling paraan sa mga hindi electronic dyan na mga sound lover. Sana maka-help itong explanation ko regarding sa dividing network. At saka yung ibang mga haka-haka kung ano ba yun. Okay? So, knowledge sharing muna tayo at the same time bebentahan ko kayo nito. Ayan. Okay, start muna tayo Brad sa itong dividing network na to. Okay? So, wait lang. So, itong dividing network na to, ito yung pinakauna kong dividing network na nakasama doon sa isa kong speaker dati na plastic box. Ion. Okay? Ion yung ano niya. So, ito yung laman nun. Napakaliit lang siya. So, very basic lang ang content niya, no? Capacitor, inductor, tsaka resistor. Lahat ng dividing network, tatlong components lang po yun. Minsan, sabihin natin 5. Kasi isasama mo dyan yung PCB board, tsaka yung terminal. Okay? So, yun lang yung laman ng dividing network. Explain natin kung ano yung importance ng resistor, ng capacitor, tsaka ng inductors. Okay? So Brad, ito yung commonly na makikita mo sa mga speakers na mga ready-made o available na. Okay? Sa market. So gagamitin mo na lang siya. Okay naman yung tunog. There's no problem with this, no? Naka-tuning naman yan sa factory. So far so good. Pero yun nga lang, of course, since maliit ito, no? Hindi siya bumigay siya na sunog yan. Hinataw ko nung New Year, ng year 2021. 4 years ago, doon ako na umpisa nahilig sa audio. Okay, so ayun, nasunog siya. So, ginawa ko, bumili ako ng isa pang dividing network. Ito, tinakpan ko na lang yung brand. Kasi ang intention ng video na to is to share the knowledge. Okay? Hindi para manira ng ibang brand. So, tuturo ko lang sa inyo para sa mga nagmamarunong daw, di ba? Pero, again, hindi naman ako ganun kagaling, Brad. Hindi naman ako ganun kamarunong. Sinashare ko lang kung anong alam ko. Kung ako may pagkakamali sa video na to, sabihan nyo ako sa comment section. Let's discuss it. Maybe tama ka, maybe mali ako. Pero ito yung pagkakaintindi ko at pinapaliwanag ko lang sa inyo. Yun yung disclaimer ko dito, okay? So, this one, pinalitan ko nito. Ang problema nito, yung isang inductor niya, bumigay din. Napuputol. Dalawa ito eh. Andun yung isa sa taas. Yan. Naputol ito. So, isang inductor na dito, natanggal. Okay? So, kaya di na siya gumagana. Pero kung siguro, kung nalagyan ko ng inductor dito, ang gagana ulit siya. Yun nga lang, magagastos pa ako. So, this one was free, kasama sa package. Ito, nabili ko ng 600 sa Raon. Yan. After nung nasunog, bumili agad ako January. Then, March, sunog na naman. Hindi siya sunog. Bumigay ito. So, Twitter na lang yung gumagana nung tinatest ko ito. Okay, so then may binili ako isa pang brand. Yun lang, hindi naman nasira. Yun yung ginagamit ko sa ganito, tsaka dun sa isa kong ano. Sige, siyempre nag-delimit na ako sa volume. Kasi nga, natatakot na ako gumamit nun eh. Pero so far naman so good. Okay mga tol. So, dito sa dividing network mga tol, may makikita kayo dito sa may capacitors na tayo. Yan. Ito kasi may misconceptions din. Ito si MET, okay? Tsaka si MKP. Yan, MKP. Okay? Si MET tol, ano siya? Yung M dyan is metallized. Itong ME, metallized siya. Tapos yung ginagamit dito sa loob is polyester. Polyester. Ito naman, si MKP, metallized din siya. Wala siyang, ano ibig sabihin, anong K eh. Pero yung P kasi is polypropylene. Okay? So, mas highly efficient ito kumpara dito. MET, polyester. Ito, MKP, metallized polypropylene.
propylene. Ayan. So mas mataas ang mas maganda yung quality kung original hindi ko lang alam kung tinatak lang din. Basta yung original na MKP na mga dielectric na capacitors, yon ay mas matataas yung efficiency, okay, ng paglilinis. So hindi siya brand ang MKP is hindi brand, it is a type of the capacitor. Okay, so makita mo dyan yung microfarad at the same time yung specs niya tsaka yung kanyang volts hanggang anong kaya niya. Okay, sana medyo malinaw. Ayan. Now, doon naman tayo sa inductors. Okay, sa inductors normally dalawa yan ito tanggal yung isa, ito isa lang. Kumbaga dito kasi yung wala siyang explain ko na lang kung ano ibig sabihin ng dalawa, bakit dalawa. So yun dito Brad, meron dalawang klase din, no? Of course, yung pinaglalaban-laban lagi sa mga power amplifier, aluminum versus copper. Okay? So, kiniskis ko na to kanina. Yan, ito. Saan kiskis ko dito? Yan. Itong si Libre, yan. Kiniskis ko na yun, Ayun yung enamel niya. Ito naman yung sa loob niya. Copper siya, Brad. Okay, good. Although kahit maliit siya, maganda naman yung kanyang conductor efficiency. Pag sinabing conductor efficiency, kung gaano kaganda yung transmission niya ng power. Of course, pag may copper ka, mas less yung losses. Itong isa, si 600 pesos, ayan, kiniskis ko Brad, yung enamel niya, ayan, white siya Brad, ayan. Kita mo naman color white siya. Again, ang intentions ko ay hindi manira, but to give education kung ano ang mga differences ng mga components na to. Kasi dapat you should know kung ano yung binibili ninyo. Ngayon, tanong Brad, sabi nila okay lang naman yung aluminum gamitin. Yes, okay naman gamitin yung aluminum as long as malaki yung cross section. Pag sabi mo cross section, yung bilog sa loob, yan. Kung ito yung copper, kung ito yung aluminum, talo ito. Huwag mo kunin yan kasi same lang yung diameter niya. Dapat para makuha mo yung efficiency nito, dapat yung aluminum mo mas malaki ng 40%. Okay? Bakit? Kasi ito hindi ito invento Brad. Si copper natin is 100%, okay? Si aluminum natin is 60%. Yan. 61. So hindi ito invento Kahit i-search nyo sa internet, okay, si copper. Ayan. Search ko na lang din ito. Ayan. Si copper natin is ang conductivity rating niya is 100% as per AICS. Si aluminum natin, yung conductive power niya is si 61% lang of copper conductivity. Okay? Yung 100% to is yung may mas mataas pa na copper na na conductivity. Hindi lang si copper, andyan si gold, andyan si other materials, si silver, everything. Pero ilagay na lang natin si copper is 100% at si aluminum naman ang kaya niyang i-handle is 61%. Ang efficiency niya is 61% lang ng kayang i-provide ni copper. So anong ibig sabihin nito? So halimbawa mayroon pang amplifier, ayan. Naglabas ka dyan ng 100 watts. Okay? Ngayon, kapag dumaan niya ng dividing network, kapag yung inductors mo is aluminum, ang lalabas lang sa'yo dito is 60 watts. Pero dito, pag copper ang gamit mo, ang lalabas dito is 100 watts. Okay? So may nawawalang 40 watts. Ang tawag dun Brad is signal losses. Nawawala yung power na yon due to the material. Okay? Meron pang ibang losses. Mula sa amplifier is yung cord. Okay, gaano kahaba yung cord? Gaano kalaki yung cord? So, ibang topic ito yung wires. So may maliit, may malaki na mga gauges ng cord. Again, also material ng cord mo. Merong CCA, merong copper, merong aluminum, merong iba oxidized free, may mga basta so yung mga mga tol, okay, cause din yon ng mga signal losses. So maybe nga pag 100 watts amplifier dito, ang output mo sa amplifier mo, losses mo dito is 20%, losses mo dito pag naka-aluminum ka additional 40%. So nakakarating lang dun sa speaker mo
is only 40% na lang nang galing sa amplifier. Di ba? So, ngayon, ang tanong, ano ang mas malakas? Active crossover or passive crossover? Yung sinabi mong active crossover, meron ka yung nilalagay mo sa rack mo, yung iniikot-ikot mo dyan, set ka ng mga crossover points mo, lalagay mo sa ampli mo, amplifier, tapos amplifier to speaker. Ano mas malakas sa dalawa? Of course, mas malakas si active crossover. Pwede ka pa nga mag-boost dito ng gain, di ba? The reason for that mga tol, kasi ito, i-signal lang yung tinatransfer natin at the same time, diretso na doon sa amplifier. Ang losses mo lang dito is yung amplifier papunta sa speaker kasi yung losses mo lang doon is yung wire loss lang. Wala kang losses doon sa may divider network. So ngayon, magtataka ka, bakit yung dati, halimbawa active user ka dati, active crossover ka dati gumagamit mo. Araw-araw mo ginagamit yun, ilang years mo ginagamit. Alam mo na yung lakas ng speaker mo. Diba? Alam mo na yung lakas ng speaker mo. Talagang, pag ito yung volume ko sa fader ko, yun na yung lakas ng ng speaker ko. Ngayon, may isang marunong daw. Sabi sa'yo, magano ka na lang tol, mag-divider network ka na lang para easy na. Wala, mas less processor, ganyan, mas less yung ginagamit. So, okay, sige. Ikaw naman ito, syempre, naniwala ka naman din. Syempre, gusto mo rin. Mas maganda nga naman talaga. Naka-passive ka din na divider network para less bit-bit, no? Nabili mo brad is aluminum. So, ngayon, mangyayari niyan, tawag dyan, ang dating 100 watts na sa pandinig mo is napakalakas na. Itong 100 watts, example lang to mga brad, para medyo madaling ipaliwanag, no? So, yung 100 watts dati na naririnig mo is napakalakas na. Ngayon, gumamit ka ng active, sabihin, same na yung volume doon sa may sa may meter mo. Inikot mo na, ganyan. Same na yun. Alam mo na yun eh. Kumbaga, muscle memory mo na yun, mind memory mo na yun. Alam mo, yan ang, pag ganito yung volume ko, ganito na yung tunog nun, malakas na yun, outdoor o indoor. So, gumamit ka ng crossover na passive, parang nahinaan ka. There's something wrong sa mo. So, ganyan, pinihit mo na naman ito. So, di ka pa rin satisfied. Nag-gain ka pa dun sa may mixer mo, everything. Ngayon, clipping na si amplifier mo. Si amplifier mo nagki-clip na hanggang sa nasunog si amplifier. But, kasi nga, ang hinahabol mong lakas dati, hindi mo na mahabol kasi nga, meron kang losses. Sana na medyo malaking tulong, no? Kaya nga, minsan, si active speakers, pag sabing active speakers, yung amplifier niya, built-in na sa speaker. Diba? Ito yung speaker mo, ito yung amplifier, ito yung box, yung built-in na, transfer mo lang yung signal eh. Yung power andyan na. Yung transmission loss ng wire, napakaikli. Hindi mo na kailangan yung mga napakalaking gauges. Diba? Tapos, copper yung wire mo, nakakonect sa speaker mo, napakaliit ng losses. Kaya mas malalakas si active speaker. Ang nagkasabi ngayon, paliitan na lang ng speaker. Ang lalakas. Yung 400 watts ng active speaker, malakas sa 400 watts ng naka-rack type. Syempre mga brad, signal lang yung tinatransfer mo mula sa may mixer mo papunta dito, signal lang, walang losses yun doon. May losses man is doon yung losses ng yung quality ng audio, pero minsan lossless na yun eh, di ba? Pero yung power mo brad, walang loss, depende na lang din kung ano yung input volume mo, kung 180 volts o ano, magbabago din of course yung lakas nito, depende sa power nito. Ayan. So, kung minsan, ibang topic na ito. Okay. Sa divided network tayo. Yun lang, brad. Sa divided network, may losses siya. Kaya dapat talaga gamitin natin is pure copper. So, sa mga products natin, ayan, bibentahan ko na kaya. Yan. Copper yan talaga. Yan. Kita mo yan. Sa mga niya, baba. Itong mga to, hindi to, bakit ganyan yung kulay, hindi yan copper, hindi nilalagay lang ito, brad, para hindi magdikit-dikit yung mga kable. Ito. Ayun, tinan mo yung baba. Copper lahat yan. Okay. So, sana na may konting tulong sa inyo itong aking kaalaman. Okay. So, ito yung i-share ko na lang sa isa pang video siguro. Share ko na. Isa na lang. Isang video lang. Pag may magtanong, ano yung purpose ng crossover? Para saan yan? Itong video na lang i-share ko sa inyo para may idea kayo.
Okay, so para saan si crossover, Brad, no? So ngayon, meron tayong audio source. Ayan. Okay? Pumasok sa amplifier. Ito, Brad, walang cut-cut na video. Ibig sabihin, base lang to sa anong alam ko. Hindi ito gawa-gawa or ano. Okay? Papasok yan. Si audio source mo, pwedeng sa mixer, pwedeng Bluetooth, pwedeng ano pa yan. Papasok sa amplifier. Si amplifier ngayon, meron niyang signal. Meron niyang 20 Hz. Ayan. Hanggang 25 Hz pa nga iba minsan. Pero 20 Hz lang tayo. 20,000 Hz lang. Okay. Ngayon, meron tayong speaker. Meron tayong tweeter. Meron tayong woofer. Okay. So, itong signal na to, kapag wala kang dividing network, papasok yan dito. So, okay lang ba na 20 Hz hanggang 20,000 Hz pasok sa tweeter mo? Siyempre hindi. Kasi mas mababa yung hertz or yung frequency, mas mataas yung kanyang current na papasok dito sa tweeter. Which is hindi pwede kasi ito nga, ang bawa is 44 mm or 1.575 na voice coil na tweeter is only 80 watts. Yung iba nga, mga round wire is only 50 watts lang. So ito kasi, yung medium ko, halimbawa, LCD44, 80 watts lang yon. So ngayon, kung papasukan mo yan ng malaking watts, edi sunog ito. So hindi naman pwede yung ganun. Tsaka of course, si tweeter natin, meron yung frequency range. Ang frequency range ng NCD44 natin is around 1,000 Hz hanggang 18,000 Hz. Okay, kung hindi man mahabol yung 18,000 to 20,000, okay lang yan, Brad. Halos di mo na ma-distinguish yan. Pero may nawawala ka. Ano yung nawawala? Yung 1,000 pababa, which is important kapag yung mga kalabog-kalabog na yan, nandyan yung mga vocals na nakalagay diba? Yung mga bass. Si woofer naman, normally, bawa ilagay natin si aking Viper 12 AL. So yung 12 inches siya, 3-inch voice coil, okay? Ang kanyang wattage naman is 300 watts. Tapos yung kanyang frequency range is yung frequency range yan, 52 Hz hanggang ano nga ba yan? 3,000 Hz. Ayan. 3,000 Hz. Ayan. Okay? So, meron siyang overlapping, Brad, no? 52 hanggang 32, ito 1,000. So, nag-overlap siya sa 1,000 to 3,000. So, maganda, pag mag-design ako ng crossover point, gitna niyan. So, anong gitna ng 1,000 at 3,000 is 2,000 Hz, diba? So, pwede ako mag-design ng dividing network ng 2 kHz or 2.5 kHz. Ayan. Depende na yun sa pandinig nyo, no? So, pwede yan parehas sa aking NCD44 at saka sa Viper. Yun nga lang kasi minsan mga tol, may mga speaker na yung mga frequency range niya is hanggang 2,000 Hz lang. Tapos ito. So, ngayon, mamimili ka ngayon, halimbawa, yung Viper 12PA ko, 12PA Plus. Yung frequency range nun is hanggang 2,000 Hz. So, marirecommend ko na dividing network doon is 2,000 Hz. Or ganun. Okay ba? Dito na. Dapat pa dalawa yung band paper ko. Okay. So, ngayon, Brad, ibig sabihin, kung ito yung signal sa amplifier, papunta sa speaker ko sa woofer, ang papasok lang na signal, 20 Hz, diba? So, of course naman, yung speaker ko, 52. So, may losses na agad ako na 30 Hz, no? From 20 to 52. So, yung lalabas lang sa speaker ko is 52 Hz to 3,000 Hz. Pero, kapag, ang mangyayari naman, Brad, kapag wala kang crossover, okay, wala kang crossover, pumasok dito, wala kang capacitor nilagay dito, may overlapping. So, ngayon, ang overlapping natin kanina, sabi ko, 1,000 hanggang 3,000 Hz. So, yung 1,000 Hz hanggang 3,000 Hz, yan, doble. Nagpo-produce yung tweeter mo nun, yung woofer mo nagpo-produce din nun. So, ito ngayon, masyadong makapal yung mid mo. Yung 1,000 Hz hanggang 3,000 Hz, makapal yan, Brad. So, ngayon, sa may EQ mo, ibababa mo yan para mag-flat. Kung ito yung EQ mo, 31 band, bababa mo yan konti para mag-flat siya. Okay? So, kaya kailangan natin ng dividing network para yung lalabas lang dito sa tweeter ko is 2,500 Hz hanggang
18,000 kilohertz. Dito naman sa woofer natin, yung lalabas lang dito is yung 52 Hz hanggang 2,500 Hz. So, di ba? 552 hanggang 25, more than 25, ito na yung maglalabas tweeter na hanggang 18 kHz. Okay? So, walang overlapping. So, maganda yung pagkaka-distribute kaysa mayroong overlapping, no? Nag-overlap yung 1,000 hanggang 3,000 Hz. Mas makapal yung mid. Okay? Kung ikaw yung mahilig sa mid na tao, edi yun ang bagay sa'yo. Huwag mo nang lagyan ng dividing network. Wala ka pang losses. Okay? So parts tayo mga tol. Balik tayo sa parts. Okay, sa capacitors tayo. Yung mga capacitors may mga value yan tol, 3.3 yan. Ito 2.7. Kasi mga tol, nakadepende yan kung ano yung frequency separations mo. So doon tayo sa isang website, no. So halimbawa ito sa may page na to. Ayan. Isang diba? Ayan. So mag-design ako halimbawa ng two-way crossover calculator, no? So halimbawa, meron akong 8 ohms na tweeter. Meron akong woofer na 8 ohms. Okay? Gusto ko is 2,500 Hz, tapos yung aking crossover type is second order na Butterworth. So pag kinalculate mo to, lalabas ito. So actually, pwede kang gumawa ng sarili mong dividing network. Okay? Pwede ka naman bumili na, hindi ka na mag-assemble. Kasi yung mga pyesa na to, lalo itong mga pure copper na to, is medyo may kamahalan din. 'Di ba? At ito kasi, naka-ready na, high quality naman yung materials. Okay. Ngayon, so ito ngayon ng PCB board mo. Gagawa ka ngayon ng PCB board para kopyahin itong schematic diagram mo. So, kailangan mo ng capacitor C1 5.63, okay, C2 5.63, si L1 mo o yung inductors mo 0.72 micro. Saan ito? Kalimutan ko yung image. Yan. Again, hindi ako electrical engineer, mechanical po ako. So hindi ko po makalimutan ko ibig sabihin itong MH. Basta ito yung value niya. Okay? So ngayon mga tol, so ano ibig sabihin nun? Itong si capacitors natin, ito na si capacitors natin, ito is para sa tweeters. Nagigess nyo ba? Kung maglalagay tayo ng 2.5 kHz na dividing network, so itong si 20 Hz, okay, hanggang 25 Hz, ang magsasala niyan si inductors. Kung ano naman ay kung yung 2,500 Hz hanggang 18,000 Hz, ang magsasala naman yan si capacitors. Okay? So ang purpose ng capacitors is magsasala siya kung anong frequency ang isa-separate niya papunta sa speaker mo. Itong si inductor, sasalain naman niya kung hanggang saan lang yung frequency na papasok. Okay? Ito naman si inductor. Ito naman si tweeter. Nalala nyo ito, nasunog? Kasi binoost ko yung base. Ito yung nadali. Okay? Kung panay sunog yung tweeter nyo, baka kasi ito yung ginagamit nyo, hindi efficient. Kaya naman, ang purpose naman is yung resistor naman. Yan, kaya walang ganito. Okay? So, yun lang yung Brad, yung purpose nitong capacitor tsaka inductor. Tanong, eto, ano to? Yan. Ano to mga to? Ano to? Yan. Ito pa, ang dami oh. Ang tawag dyan Brad is resistor. Si resistor siya. So, sa pang-ordinaryong mga dividing network, yan, naka-plastic enclosure lang siya. Yan, sa loob niyan, nandun yung resistor. Si resistor Brad, siya is parang balbula, no? So parang kumbaga kung mayroon kang tubo, kung malakas yung daloy ng tubig mo, siya yung nagko-control ngayon kung gaano kalakas yung papadalawin mo. Yun. Kapag nagko-control ka dito, ano nangyayari? Nagbabibrate. Kapag sa kapag sa
mechanical, nagbabibrate yan. Siyempre, merong losses yan. So, hihina yung pressure. Kapag dating naman sa may electronics, yung resistor na yan, magkakaroon naman siya ng mga heat. Saan siya pupunta? Yung electric, so nagkaroon lang ng change, no? Medyo technical na yung pagkaka-explain ko. Kasi Brad, sa law of thermodynamics, energy cannot be created nor destroyed. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng gumawa or magtapon ng isang energy nang walang pupuntahan. So, kapag hininaan mo yung power na yan, of course, saan pupunta yung power na yun? Alam nga naman mag-stuck lang dyan. Mag-stuck lang yan yung power. Hindi. Magko-convert yan sa init. Magiging mainit yan. So, sa mga ganito siguro, kasi ito, low power naman ito. Nasa, ilang watts ba ito? Alam ko, 500 watts o 400 watts lang ito. Okay lang yan. Ito sa mga ganito, alam ko ito, 400 watts lang yung, okay lang yan, naka-plastic. Dito kasi sa mga sa bebenta, no? Dito kasi sa mga divided networks ko, no? Ito, yung pang 44 ko na ito kasi is kaya up to 1000 watts. Pero honesty, siguro nasa 80 watts, 800 watts lang. Ang market ko dito is 800 watts lang. Yung nakalagay dito, nakaprint is 1000 watts. Always consider plus minus tolerance. Ito nga, yung resistor mo may tolerance 1%. Sila na mismo nagsusulat niyan, Brad, ah. Hindi ako. Yan. Yung mga tolerances kasi yan, mga tol. Ibig sabihin, lahat naman ng bagay walang perfecto sa pagkakagawa. Merong plus minus talaga yan. Yung sukat ng papel na to, hindi yan pantay-pantay. Merong difference yan, 1 mm, 2 mm, 0.5 mm. Kaya may mga tolerance. So, consider ka lang, headroom ka lang, mga 800 watts. Okay? Sa 800 watts na yan, Brad, malakas na yun. Para sa size na to sa NCD44, no? Kaya halimbawa, sa mga speaker. Malakas na yun. So, kailangan mo ng resistor na mayroong heatsink. Kaya siya ito, nakakulay lang, dinesignan lang, pero aluminum lang naman ito. Aluminum is good for heatsink, for heat dissipation o pagtanggal ng init. So, ito, mga colored lang yan. Ang tawag dito sa pagkulay na to. Electroplated. Yan, electroplated na mga heatsinks. Pampaganda lang ng kulay, pero aluminum lang yan. So, purpose lang yan is yung init habang nag-iipit tayo ng kuryente. Yun yung sisingaw. Okay. Ngayon, bakit ka mag-iipit? Wala ako bandito. Ang hirap kasi magpaliwanag kapag walang nakasulat. Isang na ako pag nagdi-dictate ako sa mga tinuturuan ko dati sa engineering. So, halimbawa, Brad, ang purpose nito, Brad, to attenuate. Ayan. Kapag nag-attenuate ka, magkakaroon ng init. Okay? Kasi kinokontrol mo eh. So, bakit kailangan i-attenuate? So, halimbawa, Brad, normally si mga tweeters natin, yung tweeters, halimbawa, yung aking NCD44, yun na lang ano ko, kasi alam ko yung specs nun, 80 watts siya. Yung SPL, Brad, is 110 SPL. Yun yung sensitivity niya, or ganun siya ka-efficient, no? Si aking booper ko, 12 AL, kalimutan ko yung specs niyan, pero ilagay natin si 12 Viper. Yung sensitivity, no, normally mga ferrite, mababa ang sensitivity. Ilagay lang natin 94 SPL or 94 dB yung sensitivity niya. So may pagkakaiba, 110 at 94. Nagagets niyo ba? So kapag ganun, Brad, matining ito mahihina. Masasapawan ni Twitter si woofer mo. Halimbawa naman, isa pa. Yung tweeter mo is ferrite, which is yung efficiency niya, lagay na lang natin 98 dB. Okay? Tapos, si ano mo naman, si wooper mo, lagay natin na Canio ka. Very efficient, Vital Pro. Halimbawa, efficiency niya 102. So, medyo malapit lang, no? Pero kung maselan ka, medyo gusto mong tumas, maayos yan, dapat kailangan mong pagpantayan. So ngayon,
Itong si resistor, ang gagawin lang niyan, pagpapantay niya lang. Gawin niya itong 98, gawin niya itong 102. So, depende sa pangangailangan mo. Okay? So, dito, halimbawa, sa model, ito walang ganyan eh. Ito sa model na to, papakita ko sa'yo. Actually, may mali na type sa PCB board dito. Dapat, ang nakalagay dito is 0 dB at ito is negative 3 dB. Dapat. Kung ako tatanungin ha, hindi 0 dB plus 3 dB. Kasi hindi ka naman pwede magbo-boost eh. Ang pwede mo lang ibigay, hindi ka naman nagdagdag ng power. Same pa rin yung power na pumasok dito. So, dapat ito 0 dB. Kasi kapag ito nandito, pag ito nandito, lahat yan gumagana. Okay? Pag ito naman nandito, yan, ito lang yung gumagana. Sana na gigits. Kasi kapag nakalagay siya dito, kung ano yung ano ng Twitter mo, yung sensitivity niya, lahat sasagad niya. Pag nandito, babawasan mo yung lakas. Kumbaga parang ng padding, pinapad mo yung Twitter mo para humina konti. Ang haba na naman, Brad. Tinuman naman, Brad, yung mga capacitor natin, Brad. Oh, Gertound. Galing daw itong Germany, sabi ng supplier. Hindi ko alam. But at least makita mo naman sa quality na hindi sa pipitsugin. Dedicated and designed ito for audio signal capacitor. Ito, 400 volts. Hanggang 400 volts ang kaya niya. MKP na rin siya. Naka-metalize. Hindi ko alam ano yung K. Kahit i-search mo sa internet, walang ano yung K. So, pero ito, naka-polypropylene na rin. High quality. So, halimbawa, magbigay lang tayo ito. Example ng ganito. Dito nakalagay 5.63, 5.63. Brad, wala naman exactly 5.63 na bibili sa capacitor. Meron yan, may bibili 10 microfarad. So, kung ano yung pwede mong pagsama-samahin, ito magkaibang design, ito magkaiba din. Pero pinapaliwanag ko lang, kung halimbawa wala kang exactly 5.63, kahit 5.5 okay lang pag ipagkasamahin mo lang yung mga capacitance niyan. 3.3 plus sana ito 10, so 13.3. Okay, ito. So again, nakadepende yan tol sa ito sa mga original designer nito. Yan. So, at least alam nyo na kung ano importance nito. Ito is pang woofer. Ito is for tweeter. Ito is for attenuation, pang control ng tawag yan, pang control ng SPL o parang magpantay yung pagtunog. Hindi siya, walang nangingibabaw. Hindi lamang yung tweeter, hindi lamang yung woofer, pantay yung tunog. Pwede mong tasan, pwede mong babaan. Depende sa model na to. Dito naka-dedicate na yan. Automatic na. Ito naman tol, sa ito mga variant ko sa mga binebenta ko ngayon, matagal ko talagang hinahanap yung supplier nito kasi sila lang ang nakikita ko na medyo maayos. Kasi iba normally binebenta nila naka-valve lang na. Walang masama sa valve. Hindi naman ako nasunugan dun sa isa kong ano. At hindi rin porque sinabi yung ganito, hindi ka naman masusunugan. Ang purpose lang naman talaga nito, yung mga valve na yan at saka ng ganito, is kapag nag-overcurrent ang pumasok doon sa tweeter mo, ito yung sasalo. Okay? Papasok lang dyan. Ito Brad, nakaparallel lang yan sa tweeters natin. Sa output ng tweeters. So, kapag malakas yung current na pumapasok doon sa tweeter, ito yung sasalo noon. Para hindi siya masusunog. Ito yung loob ng microchip niya. Yeah. So, yung mga ganito, kaya niyang i-handle ang 44 hanggang 75. 44, lagyan lang natin 1.75 inch voice coil, 2 inch voice coil hanggang 75 inch voice coil. Itong ganito naman, ang 44 core natin, kaya niya ang 1.5 inch voice coil, 44 inch voice coil hanggang 2 inch voice coil kaya niya. Sabi sa akin ng factory. Okay. Itong 100 core, kaya niya of course hanggang 4 inch. Pero pwede kang gumamit ng 5 inch, 1.5 inch na voice coil, 44, 2 inch, 3 inch. Yan. Pwede mong gamitin hanggang 4 inch kaya niyang protectionan. Yan. So, may different variants tayo na nakadepende yan. Tatlo ito kasi nga dalawa yung LF niya. Dalawa ito kasi isa lang naman yung LF niya or yung low frequency. Ito, nakatatlo din ito kasi dalawa din yung LF niya.
Okay mga tol. So sana may natutunan kayo. Sana kung may mali man ako sa nasabi ko, pasensya na, tao lang. Pero kung may tanong kayo, magsabi kayo. Kung may mali ako, sabihan nyo rin ako para matama ko rin yung sarili ko. Okay? So from here in 2021, naging ganito in 2022. Ayan. So ito na ngayon yung latest na lalaki. Kumpara mo. Ang laki siya, Brad. Yung libreng ang laki siya, Brad. Mabigat. Mabigat siya, Brad, kasi pure copper ito. Tatlo to. Pure copper. Ang laki ba ng mga heatsink na ginamit? Siyempre mo, laki oh. Difference. Malaki pa sa palad ko. Okay mga tol. More questions. Sana matulungan ko kayo sa pag-decide ng dividing network. Kung mag-active ba kayo, mag-active crossover or passive crossover, kung mag-active speaker ba kayo or passive speaker. Nasa inyo na yun, sir. Basta pag kailangan ng dividing network, I'll offer you the best quality. Yung ganito mga 44 core ko is nasa 1,000 pesos. Ang ito natin ito is 800 watts. Itong 1,200 watts ko, this one is 1,280. Mas mababa pa ako pag bumili ka sa Shopee, mas mababa pa ako para sa supplier sa China. Ganon siya. Binigyan tayo ng magandang discount. Again, 1,000 pesos, 1,280. Itong mga malalaki ko na pang dual woofers, okay, this is 1,600. Okay mga tol. Yan. High quality materials, high quality output, mas less yung signal noise natin na mas less ang signal noise, mas less ang power losses, highly efficient dividing networks. Yan. So hindi porke may ganito ka, match na yan sa speakers mo. Kaya nga may different variants ako, may different frequency range kasi magkakaiba yung woofers. Yung iba naka-live, yung iba naka-Kevlar, yung iba naka-Crown, yung iba naka ano pa ibang mga brands dyan, naka-Mecman. Yung iba naka ganito, di ba? So yung mga speaker na yun, Brad, iba-iba yung frequency range nun. Yung tweeters natin, iba-iba yung frequency range nun. So yan. Yun lang. Salamat at magandang hapon sa inyo lahat.